Magandang araw! Ang tatalakayin po natin ngayong araw ay tungkol sa kagalingang pansibiko. Pero bago ang lahat, babasahin ko po muna sa inyo ang layunin na dapat nating makuha pagkatapos ng ating aralin. Una ay kaya kong maipaliwanag ang kahulugan ng kagalingang pansibiko. Pangalawa, kaya kong talakayin ang mga gawaing nagpapakita ng kagalingang pansibiko ng isang kabahagi ng bansa. Pangatlo, kaya kong ipaliwanag ang epekto ng kagalingang pansibiko sa pag-uunlad ng bansa. Alam natin na maginhawa at maayos na pamumuhay ang hangarin ng bawat mamamayan. Ito rin ay maaaring simulan sa paglilinang at pagpapaunlad ng kanya-kanyang kakayahan. Ang kakayahan ng bawat isa ay magagamit sa pansariling kabutihan at para din sa ikauunlad ng pamayanan. Ang kagalingang pansibiko ay tumutukoy sa mga pagkakataon kung saan ginagamit ang sariling kakayahan para sa nakararami. Ito rin ay nagmumula sa kamalayan na ang bawat mamamayan ay may pananagutan sa kapwa at lipunan. Makikita ang kagalingan ito sa mga gawaing pansibiko. Ano ba ang gawaing pansibiko? Ang gawaing pansibiko po ay maituturing na mataas na antas ng pakikipagkapwa. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamalasakit sa ibang tao at sa bansa. Ang pagkilos at paggawa ay kusang loob at walang hinihintay na kabayaran. Oo nga, mahalaga ang sariling kapakanan, ngunit bilang mamamayan, kinakailangan din nating paglaanan ng oras ang interes ng bansa. Bilang isang mamamayan ng bansa, ang dapat nating gawin ay makilahok sa mga gawaing pakikinabangan ng lahat dahil marami ang maaaring maiambag sa bawat aspekto ng pamayanan gaya ng sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng kalusugan, kapayapaan, pangkabuhayan at pamamahala ng kapaligiran. Alam nyo mga bata, ang madalas na suliranin sa mga pamayanan ay basura, baha, at pagkalat ng sakit gaya ng dengue na dulot ng maruming kapaligiran. Pero maliban sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang mga problemang ito, bilang isang mamamayan, ang tulong natin ay pwede tayong maglinis ng estero, kalye, at mga daluyan ng tubig ay kayang-kaya nating gawin, lalo na kung ang lahat ay nagtutulungan. Hindi na natin kailangang hintayin ang pamahalaan upang gawing malinis ang ating paligid. Tayong mga mamamayan ang magkukusang linisin ang mga ito. Katulad na lang sa programang Tapat Ko, Linis Ko. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ito, ngunit ang epekto nito sa buhay ng mga mamamayan ay malaki. Meron din tayong isang malaking hamon sa hinaharap. Ito ay tinatawag na climate change. Ano po ba ang climate change o pabago-bagong panahon? Ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran, sa kabuhayan, at sa buhay mismo ng mga mamamayan. Pwede nating maramdaman ang climate change kapag nagkakaroon na ng malalakas na bagyo, matinding init, tagtuyot at malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng mataas na pagbaha. Ano-ano ba ang dapat nating gawin o mga paraan upang maiwasan ang pagpapatuloy ng climate change? Una, pagtatanim ng puno. Pangalawa, paggamit ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya gaya ng solar panels. At pangatlo, matipid na paggamit ng kuryente at tubig. Ito ay isang larangan kung saan malaki ang maitutulong ng bawat mamamayan. Ang tapat na paggamit ng kuryente at tubig ay maaaring makabawas sa pangangailangan sa mga ito. Kaya lahat ay hinihikayat na makilahok sa mga gawaing pansibiko. Ano man ang maiambag ay malaking tulong na sa pamahalaan at sa bayan gaya ng simpleng pagsunod sa mga magulang at pagtulong sa mga gawaing bahay. Sa simpleng pakikilahok sa mga gawaing bahay at sa paaralan ay natutulungan ang bawat bata na maging responsable sa sarili, sa kapwa at sa bansa.
Katulad ng pagtatanim ng puno or tree planting activity, paglilinis sa kapaligiran, at pagtulong sa mga kabataang hindi nakapag-aral ay ilan sa mga gawain na may magandang dulot sa pamayanan. Paglinang sa kagalingang pansibiko. Alam naman natin na ang kagalingang pansibiko ay maaaring matutuhan. Ito ang ilang paraan kung paano nalilinang ang kakayahang ito. Meron po tayong 4 na paraan kung paano natin nalilinang ang kakayahang ito. Una ay ang pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Alam naman natin na ang kaakibat ng kagalingang pansibiko ay malusog at malinis na pangangatawan. Maliban sa pag-aalaga at tulong ng mga magulang, ang bawat isa ay dapat matutong alagaan ang sarili, panatilihing malusog ang pangangatawan. Pagkain ng masusustansyang gulay at prutas, at pagpapanatiling malinis ang katawan ay ilan lang sa mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Ang malusog na katawan ay nagpapatalas din ng kaisipan na kailangan sa paglinang ng kanya-kanyang talento at kakayahan. Pangalawa ay ang paglinang sa kakayahan. Bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan. May magaling magpinta, pagdedesenyo ng mga kasuotan, pananahi, magaling umawit, magaling tumula, at magaling sumayaw. May mahuhusay din sa larangan ng sports, sa negosyo at sa pagtuturo. Kailangan nating ma-develop ang ating mga natatanging kakayahan upang bumuti ang ating buhay. Nalilinang ang iba't ibang kakayahan sa pamamagitan ng pag-aaral at sa palaging pag-iensayo o pagsasanay. Maaari ding maibahagi ang sariling kakayahan para sa kapakanan ng kapwa at bansa. Pangatlo, ang pagtitiwala sa sarili at pagiging disiplinado. Kapag may tiwala ka sa iyong sarili, ito na ang simula ng pag-unlad mo. Ito ay paniniwala sa sariling kakayahan na magagawa at matutupad mo ang iyong mga ninanais. Ang paniniwalang ito ay nanggagaling sa paglinang ng iyong kakayahan at pagdidisiplina sa sarili. Ang tamang paggamit ng oras sa tamang paraan ay isa sa mga disiplina na magagamit mo araw-araw. Ang ika-4 ay ang lakas, paggawa at kagalingang pansibiko. Ang lakas paggawa ng ating bansa ay binubuo ng mga profesional, mga manggagawang teknikal at bokasyonal. Gayon din ang mga manggagawang manual. Ang tawag po sa kanila ay manggagawang Pilipino. Ang mga profesional ay kinabibilangan ng guro, doktor, abogado, enhinyero, arkitekto at iba pa. Sila ang tinatawag na lakas isip o manggagawang mental ng bansa, na kung saan ang pangunahing gamit sa paggawa ay kaisipan ayon sa kursong napag-aralan sa kolehiyo. Ang mga mananahi, electrician, mekaniko, clerk at iba pang manggagawa ng mga teknikal at bokasyonal ay may special na kaalaman sa piniling gawain. Ito naman ay mga gawaing manual na kung saan gumagamit ng lakas ng katawan sa paggawa. Kabilang narito ang karpentero, minero, kargador, tsuper, magsasaka, mga mangingisda at mga nagtitinda. Sila ang bumubuo o tinatawag na lakas bisig ng bansa o mamamayan na ang pangunahing gamit sa paggawa ay lakas ng katawan. Ang mga manggagawang Pilipino ang mga pangunahing tumutugon sa mga pangangailangan ng bansa sa lahat ng aspekto. Ang kanilang paggawa at serbisyo ay may kaukulang kabayaran o sahod. Hindi naman sa lahat ng panahon ay gumagawa sila dahil sa kanilang natatanggap. Maaari din silang gumawa na alang-alang sa bansa sa pamamagitan ng tapat at masigasig na paggawa. Para po sa inyong karagdagang kaalaman, basahin niyo po ang Baseco Cleanup Drive na matatagpuan sa page 509 ng inyong aklat. So ayun lang po sa araw na ito, sana ay marami kayong natutunan. Muli, ako po si Teacher Jill na nagsasabing, believe and it will be worth it. Tatak Batang Wesleyan.